So ito mga ka-hamster, meron tayong ipapakita sa inyo. Okay. Etong dalawang to is parehas CDH. Okay, isang Blue Rex at isang cream na Rex. Okay. Ngayon, makikita nyo, medyo kahit papano hindi na sila nag-aaway. Okay, kasi itong male na to, dito galing yan sa ating Chocorex. Okay. Hiniwalay ko na kasi yung mga anak nito. Ayan, bali pagpapahingayin ko muna siya, tinanggal ko yung kapartner niya na male. Okay, bali ito na yon. Ito na yung male. Ngayon, dito naman natin ipapares ngayon sa isang female na Rex. Medyo mas ahead yung age ng female natin sa male. Okay, medyo mahirap yan. Ganito ang technique na ginagawa ni PHA dyan. Para masagot na rin yung mga tanong nung iba, bakit ba harina yung palaging ginagamit ni PHA. Okay, so ito kasi yung hindi kayang gawin ng mga ordinary sandbat o yung mga sandbat na ginagamit ninyo, like yung mga nabibili nyo sa mga sa mga shop, 'di ba? Sa online shop, yung mga ganon, 'di ba? Yung mga with scented, 'di ba? Unang-una, yung harina kasi mas mas pino. Okay, mas madaling kumapit. Mapapansin nyo, isang ganun ko lang, kumakapit kagad. Ganito kasi purpose ni PHA dyan, kung bakit yan yung ginagamit niya, lalo na pagdating sa pag-pairing ng mga hamster. Yan, kung mapapansin nyo, mabilis na kumapit yung harina sa katawan ng male at ng female. So, yung pinaka-scent nila, naging iisa na lang. Okay, mabilis na naging iisa yung pinaka-scent nila parehas. Yun yung purpose at yun yung isa sa pinaka-reason kung bakit ko to ginagamit. Okay? Kasi yung iba nagtataka, sir, ginaya ko naman po yung ginagawa nyo. Sinunod ko po yung sinabi nyo na pag magpa-partner po ng hamster is gagamit po ng sandbat. Okay? Kaso, ang pagkakamali niya, yung sandbat kasing ginamit niya is hindi katulad ng ginagamit natin na harina. Okay? Ang sandbat pala niya na ginamit, yung nabibili sa mga online shop, sa mga pet supply na sandbat ng mga hamster talaga. Okay? Si PHA, ito, talagang napakatagal niya nang ginagamit yung harina. Kahit nga pinagtatawanan to nung ibang mga naga-hamster, lalong-lalo na si Mang Boy, kung natatandaan nyo, di ba? Kasi, bakit daw ginagamit yung harina sa pag-hamster? Unang-una kasi, yun si Mang Boy, wala namang alam sa sa breeding, sa pairing ng mga hamster. Kasi ang alam lang niya, mag-alaga ng isang piraso. Okay? At ilagay sa malalaking enrichment bin cage. Diba? Tayo kasi, more on breeding. Doon tayo nagpo-focus Yung mga yun kasi, nagpo-focus sila sa pag-aalaga ng isang piraso. Okay? At kung paano nila i-improve, pagagandahin yung kanilang mga bin cage. Okay? Saan kayo nakakita? Dinidiscriminate niya yung mga ganitong bin cage, 12 liters, na ginagamit ng mga breeders. Okay? Sa breeders kasi, napakahalaga ng 12 liters. Bakit? Kasi mas mabilis silang mag-mate sa ganitong klase ng size ng mga bin cage. Kasi kung ikaw breeder ka, tapos gagamitin mong bin cage is yung katulad nung sinasabi ni Mang Boy na 100 liters pataas, baka sa loob ng isang taon, yung hamster mo na binibreed, isang beses lang nag-breed yan. Okay? Nag-guess nyo ibig kong sabihin? Yun po yung purpose natin doon. Tapos ito pa, dinidiscriminate niya yung natin, yung itsura ng mga bin cage. Okay? Alam mo, bago mo i-discriminate o bigyan ng negative comment yung mga bin cage namin na maliliit, tignan mo muna yung maling ginagawa mo, na yung enrichment mo nga ang laki. Isang Syrian lang yung nakakulong. Okay? Isang uugod-ugod na Syrian. Tapos lalagyan mo pa ng ilaw, LED lights.
Saka nakakita ng ganun, di ba? Proper care ba sa hamster yan? Nocturnal yung mga hamster natin. Di ba? Isipin mo, maglalagay ka ng isang hamster dyan, Syrian. Okay? Tapos, morning, syempre lalabas yan, titingin, maliwanag pa. Syempre, nocturnal sila, babalik sila ngayon, maghuhukay sila ngayon. Magdidig sila para gumawa sila ng ano nila, ng bahay nila sa ilalim para doon sila sa madilim, 'di ba? Tapos matutulog yan. Lalabas yan pagka alam nila sa pakiramdam nila na gabi na. Kaso ito, paglabas nila, ikaw naman si tanga, bubuksan mo yung LED lights ng enrichment bin cage mo. 'Di ba? So ngayon paglabas ng hamster, uy maliwanag pa, may ilaw. 'Di ba? So doon pa lang may stress na yung hamster mo sa ginawa nyo na yun 'di ba? So paano nyo may papaliwanag kayo na yung enrichment bin cage nyo is mas proper use kaysa sa ginagamit namin? 'Di ba? Na walang ilaw. 'Di ba? Na ganito lang kaliit. 'Di ba? Kami nga isipin nyo, na mga breeder sa 12 liters na ganito, napaparami namin yung hamster namin, naalagaan namin ng tama yung hamster namin. 'Di ba? Samantalang kayo, ang lalaki na ng mga bin cage nyo, 'di ba? Ang lalaki, ang gaganda ng mga item, mga accessories na nakapaligid dyan sa bin cage nyo. Pero, ilan yung hamster na nakakulong? Nagbe-breed ba? Hindi, di ba? Kasi isang piraso lang eh. Kahit lagyan mo ng dalawa yan, ewan ko lang kung mag-breed. Di ba? Yun yung point natin dun eh. Kaya medyo mainit ang dugo niyan sa mga sa mga nagbe-breed. Kasi hindi marunong mag-breed yung mga yan eh. Hanggang lang yung binibigyan nila ng atensyon yung paggawa ng mga bin cage at accessories, 'di ba? So, bakit kailangan yung tirahin yung mga breeder? 'Di ba? Nakita ko yung yung sa post niya. Nakita niyo ba 'yon? Yung pinost niya, yung kumuha siya ng mga picture ng kung kani-kaninong breeder kasi daw unethical breeder ganyan. Hindi unethical 'yon kasi napaparami naman niya yung alaga niya. Naalagaan niya. At the same time, hindi siya bumibili ng hamster. 'Di ba? At hindi siya nanguuto through online na may magpapa-adapt sa kanya. 'Di ba? Pero ikaw, nanguuto ka through online. 'Di ba? Na may magpapa-adapt sa iyo, ganyan. Tapos yung pala pre-adoption pero pagdating sa kailangan click mo muna yung link na to. Kailangan makapasa ka diyan. 'Di ba? Pag di ka nakapasa sa screening para makapag-adapt wala. 'Di ba? Paano? Hindi ka bumili ng mga accessories at mga bin cage nila kaya hindi ka nakapasa. 'Di ba? Kahit mayaman ka, minaproduce ka ng bin cage mo na pagkukulungan, hindi ka papasa doon. Bakit? Hindi ka bumili. 'Di ba? So yun eh. 'Di ba? Kaya galit din sa natin 'yan, sa sunbat natin na Harina. Kung mapapansin nyo, meron yan sa YouTube nila na against sila sa paggamit ng harina. Pero kami bilang breeder, talagang legit ang harina. Kahit sa mga pioneer, itanong nyo yan. Kapag ikaw talagang nagtitipid ka rin at wala ka namang budget masyado, sa sobrang dami ng hamster mo, harina ang pamalit sa mga sunbat na ginagamit. Okay? So ayan, makikita nyo. Sa tagal nating nagsasalita rito, medyo na sila, partner na sila, pero medyo may konting pa rin, war. Ayan, mapapansin nyo. Nagpaparis na sila. Kasi mabilis kumapit yung harina eh. 'Di ba? Ayan kita nyo? 'Di ba? Mamaya-maya lang magka-partner na yan, kaya ililipat na natin dito sa bagong paglalagyan nila. 'Di ba? Makikita nyo, kahit ganyan yung bin cage natin. Isipin nyo, 2020 pa yan, halos burado na nga yung sticker natin, 2020 pa tong bin cage na to, pero usable pa rin, 'di ba? Kahit may kalakalawang 'yan. 'Di ba? Ikukumpara nyo sa enrichment bin cage yan. Walang sinabi enrichment bin cage diyan. Dito nakapagpadami tayo ng hamster. 'Di ba? So ba't natin gagayahin yung turo ng walang alam sa pagbi-breed, 'di ba? Ba't natin susundin yung mga ganun, 'di ba? So ayan harina. Okay, isa sa mga dahilan kung bakit harina yung ginagamit ni PHA. Makita nyo, nagme-mate na. Kanina nag-aaway pa yan. 'Di ba? Ganun kabilis.
kapag harina yung ginamit nyo. Ayan, oh, harina yan. Oh, mas mas ahead yung age ng female kaysa sa male. 'Di ba? Napakahirap ng ganun. Dapat mas ahead yung age ng male natin kaysa sa female para mabilis mag-partner. So ito, baliktad, mas ahead yung age ng female natin. Kasi yung male, kinuha lang natin dito. Okay? Kinuha lang natin dito. Ayun, makita nyo, mas bata pa rin to. Oh, 'di ba? So ayun, yun yung purpose natin. Kaya kung bakit harina yung ginagamit natin, nagme-mate, no? Kita nyo naman. 'Di ba? Oh. Yun yung isa sa mga purpose natin kung bakit itinuturo natin yung harina. Kasi hindi naman tayo magtuturo ng walang patutunguhan yung ituturo natin. Tinuturo natin yan para matuto din kayo. Hindi natin tinuro yan para maubos yung hamster nyo. 'Di ba? Hindi tayo ganun. Ayun, oh. Nakita nyo bang nag-away, nagkagata ng malala, nagkaroon ng dugo, 'di ba? Pero ito, sabihin ko sa inyo, note ko lang. Once na nag-away pala yung hamster nyo na pinagpe-pairing sa sunbath, merong isa pa tayong pwedeng gawin diyan. Hawakan nyo yung lalagyan. Alugin nyo. Tapos hanggang sa matabunan sila ng harina. Alugin nyo kasi matatakot sila sa paligid nila hanggang sila hindi na mag-away. Okay? Hindi natin pwedeng gawin ngayon dito kasi hindi naman sila totally nag-aaway dahil partner na sila. Siguro pagka meron tayong napag-partner na medyo nagbubugbugan, gagawin natin yun. Papakita natin kung paano. Okay? Yun yung isa sa mga way. Ang tawag doon is force pairing. Okay? Kapag yung pinagpapares nyo, ayaw talaga magpares. Nagpapatayan sila, nag-aaway, nagbubugbugan. Okay? Yun yung tinatawag na force pairing. Ang gagawin nyo lang, aalugin nyo sila sa sunbath hanggang sa matabunan sila ng harina. Okay, makita nyo, maputing-puti na sila. Halos sa sobrang parang nasusupokit pa nga sila ng konti dahil sa harina. Okay? So, yun lang. Ayun Sana may natutunan kayo sa natin ngayon, sa itinuro natin ngayon. Ayun wala na. Successful na, magka-partner na sila. Diba? Successful na. Ayun Oh. Partner na sila, kaya mamaya ang gagawin na natin dyan pagka ganyan ililipat na natin sila dito. Okay, so ayan, sige, ilipat na natin. Medyo hindi na nag-aaway, diba? Ayan, tingnan natin. Ayan sa bagong na sila ngayon. Kasi dito yung ng female. Ayan, dyan. Tapos yung male, dito yung kanyang bahay. Kaya ayan, makita nyo ngayon, yan ang epekto ng harina na ginagamit palagi ni PHA para mag-pairing. Okay? So ayan, hindi na nag-away Samantalang itong male, kapartner nung isa natin dito. Diba? Successful na. Ganun lang kasimple. Ganun lang kadali. Okay, basta alam mo yung ginagawa mo, madaling ituro, madaling ipaliwanag sa mga gustong matuto. 'Di ba? Nasa sa inyo na lang 'yan kung gusto niyo matuto o hindi. 'Di ba? Ayan Ito niyo naman, mas ahead yung age ng female sa male. Paano nga pala malaman? Madali lang, sa tenga. Makikita nyo. Mas nagtututong na yung tenga ng female kaysa sa male. 'Di ba? Makikita nyo yung tenga ng female, halos parang punit-punit na parang may tutong. Ayan Ibig sabihin nun, matanda na yung hamster mo, yung dwarf hamster mo. Okay? So, yun lang mga ka-PHA. Sana may natutunan kayo.